Naging masama ba talaga si Orly Gutesa? Kung bumaliktad na ba siya talaga? Masosurprise tayong lahat sa kanyang ginawa. Orly Gutesa, naging matalino pa rin kahit siya ay nasa panig na ng mga taong nanggigipit sa kanya upang bawiin ang nauna niyang statement sa Blue Ribbon Committee. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidiin nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Magandang araw po. Kumusta na po ang lahat? Pan po natin sa video nito yung napapabalita na pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sapagkat alam po natin na si Orly Gutesa ay tumistigo laban sa mga kurakot sa gobyerno. Isa siya sa mga naging bodyguard ni Saldico na yung una niyang paglabas sa Senado sa Blue Ribbon Committee noong panahon ni Senador Rodante Marcoleta ay naging mainit siyang issue. Subalit nung matapos na yon, yung una niyang paglabas, ngayon na rin ang huli sapagkat hindi na nagpakitang muli. Ngayon ay biglang sumipot. At yung mga nauna niyang pahayag na may kalakip yun na panunumpa ay binabawi niya. Ngayon ay dinidiin niya sina Senador Rodante Marcoleta at si Mike Defensor. Ano ang dahilan? Bigla siyang nawala, ang tagal. Tapos biglang sumipot ngayon. At kung ano-ano na ang binibintang kay Senador Marcoleta at kay Mike Defensor. Sa video pong ito ay sabay-sabay nating panoorin. Meron po akong ipapakita sa inyo na isang video patungkol sa kanya. Nagsalita siya noon na may mga i-deliver na mga pera sa bahay ni Martin Romualdez. Subalit ngayon ay binabawi niya lahat yon. At pinapakita ngayon, trending ngayon na ang masama na ngayon ay si Senador Rodante Marcoleta at si Mike Defensor. Samahan ninyo ako, sabay-sabay nating panoorin, huwag na nating patagalin pa. Kung naging masama ba talaga si Orly Gutesa? Kung bumaliktad na ba siya talaga? Masosurprise tayong lahat sa kanyang ginawa sa video ito. Orly Gutesa, naging matalino pa rin kahit siya ay nasa panig na ng mga taong nanggigipit sa kanya upang bawiin ang nauna niyang statement sa Blue Ribbon Committee. Alam niyo po mga kaibigan, si Orly Gutesa, nasa puso pa rin niya na mailabas po ang katotohanan. Pero dahil nga po sa siya ay pamilyado rin, siya ay isang normal lang na mamamayang Pilipino, inuna niya ang kanyang kapakanan at ang kanyang pamilya dahil sa hindi naman birong mga tao ang kanyang kinakaharap para lang sabihin kung ano ang totoo. Magkagayon, kahit po si Orly Gutesa ay nasa panig na po ng mga taong nanggigipit sa kanya, naging matalino pa rin po. Bakit? Ipakikita ko po sa inyo kung bakit. Pansinin nyo po sa video clip na ito na nakita ninyo sa mga mainstream media. Kung mapapansin po ninyo ang video clip na yan ni Orly Gutesa, meron po siyang binabasang statement. Ang hindi po alam ng karamihang tao, yung pong video clip na yan ay pinlano na way back 2025 pa. Ito kasing si Orly Gutesa, isang beses lang na sumipot po sa Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. At pagkatapos nun ay bigla na lang po siyang nawala. Ngayon, yan pong sinasabi ni Gutesa ngayon na binabawi na niya ang kanyang statement nung nauna at idinidiin nga si Senator Marcoleta
at maging si Mike Defensor, yan po ay planado na noong 2025 dahil natakot din naman si Orly Gutese. Natakot siya bilang tao, talagang natakot din. At ang malaking katunayan nga po ay ang video clip na to. Oh, Are you saying bumaliktad na talaga siya? yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito nangyari. Oh, sige, sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Oo. Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Mapapansin niyo po sa video clip na yan, sino po ang nagpaabot ng mensahe kay Mike Defensor? Si Gutesa rin. Si Gutesa rin po ang dahilan kung bakit nalaman ni Mike Defensor na siya ay nasa panig na ng kalaban, na siya nga ay gagawa ng statement na ipinipilit sa kanya para idiin si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Yung pong video clip na ipinalabas ko po kanina na nakita ninyo, yan po ay interview kay Mike Defensor noong March 2026. At hindi masasabi ng mga taong hindi totoo ang interviewing yan kasi nga, totoong-totoo naman talaga na si Gutesa, si Orly Gutesa ngayon ay nasa panig na ng mga umuusig sa kanya. At meron pa pong isang video clip na magpapatunay diyan. Ito po, pakinggan ninyo. Hello. Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Lakas-lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako ang gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun Yun lang. lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo.
Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, ah. Han, Kaya nga, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo pag nakaraan, gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Sa video clip po na napanood ninyo, yan po ay video clip na kinunan ng video ng kanyang asawa mismo. Asawa mismo ni Orly. Na kung saan nag-uusap po sila at umamin nga po itong si Orly Gutesa na siya ay pinipilit sa isang affidavit na hindi naman siya talaga ang gumawa. Merong mga inilagay sa kanyang affidavit na idinidiin si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Sa loob-loob ni Orly Gutesa, talagang hindi katanggap-tanggap sa kanya kung kaya't naging matalino itong si Orly Gutesa na para malaman ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta ang impormasyong iyon, meron siyang pinagsabihan na maipaabot yon kila Mike Defensor. Ngayon, pansinin po ninyo, ngayong buwan ng August inilabas yan. Teka lang, hindi po ba si Orly 2025 pa lang biglang nawala at pagkatapos biglang 2026 lalabas? Dati nung unang lumabas siya, ang sinasabi niya, ito ang mga taong diniliberan ko ng pera. At pagkatapos biglang 2026, susulpot na lang sasabihin niya, hindi ako nag-deliver ng pera kay Romualdez. Di mo ba halatang halata? Alam niyo po mga kaibigan, kahit ganon ang naging sitwasyon ni Orly Gutesa, maraming tao ang nakakaintindi sa kanya. Dahil hindi naman talaga birong tao rin ang mga makakabangga niya sa paghahayag ng katotohanan. Bilang tao, natakot din talaga para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung kaya't gumawa na lang siya ng paraan na yung affidavit na magdidiin kay Senator Marcoleta at saka kay Mike Defensor ay inihayag niya sa paraan na nagpaabot siya ng mensahe. At 2 beses na uri ng mensahe ito. Mula doon sa kakilala niya na pumunta kay Mike Defensor at sa video call na kung saan ang kausap ni Orly ay ang kanyang mismong asawa. At ipinapaalam ng asawa niya na ito'y recorded at ipapaalam natin sa kanila. Sa madalit sabi, kahit naging biktima na ng sitwasyon itong si Orly, nasa puso pa rin niya na sabihin kung ano ang totoo. Ang masaklap nga lang po mga kaibigan, komo ganyan na ang sitwasyon ni Orly ngayon, nawawalan na po siya ng tinatawag na credibility of statement. Ibig sabihin po ay dating mahalaga sa isang pagdinig ng kaso, ngayon po ay mawawalan na po ng saysay. Kasi alam niyo po mga kaibigan, sa ating umiiral na batas ngayon, kung ang tao po ay nagkaroon na ng panunumpa sa mga pagdinig na yan, dapat ho, hindi na kayo magsasabi ng anumang bagay ng kasinungalingan. Sa madalit sabi, kung ano po yung unang sinabi ninyo nung una, hindi niyo po pwedeng bawiin at pasinungalingan sa mga susunod na panahon. Yan po ay mahuhulog na sa perjury at pwede po kayong i-contempt dyan. Napakasaklap ng sitwasyon ni Orly ngayon. Pero magkagayon, naging matalino pa rin siya at nakapagpaabot pa rin ng mensahe na ang kanyang magiging statement nga na idinidiin si Senator Marcoleta at saka si Mike Defensor ay fabricated na lamang. Ngayon, meron pong sinasabi ang ilan, kagaya halimbawa ng video na ito. I'd like to begin with the recantation of Gutesa.
Mabigat yung mga sinabi niya na ang scriptwriters ay sila Yes. Senator Marcoleta. Can you imagine in the Senate Yeah. fabricating? But, was it you who said parang dalawang highest bidders dyan na naglaban nakakulong na yung dalawa. So, umatras na itong si Gutesa. Hindi naman siya surprising Dahil kitang-kita mo naman nung Blue Ribbon Committee hearing, talagang kino-coach siya ni Marcoleta. Tapos nandun din si Mike Defensor sa gilid-gilid, di ba? So hindi ka magugulat nung pa sinasabi ni Ping Lacson na parang kwanto, stage, no? At doon nag-aaway na sila ni Marcoleta. At ngayon, medyo proven naman yung nangyari. Napanood niyo po, sinasabi nila na scripted daw ang unang statement ni Orly Gutesa. Una po mga kaibigan, yung argumento nila na mas alam pa daw ni Senator Marcoleta ang sinasabi ng isang witness, yun ho ay isang kamangmangan. Kasi po sa mga pagdinig po, bawat senador po may kopya po yan ng affidavit ng witness. Natural, kung babasahin na po ng witness yung kanyang affidavit, yung mga senador na may kopya, titignan din nila, susundan din nila yung binabasa ng witness. Kaya alam ni Senator Marcoleta kung tama pa ba ang sinasabi ni Gutesa sa kanyang ginawang statement o hindi na kasi makikita mo sa sulat Susundan ng mata mo kung ano ang binabasa ng witness Napakababaw na argumento na sabihin nilang mas alam pa ni Senator Marcoleta yung affidavit ng witness kaysa sa mismong witness. Napakababaw po nun. Lahat po sila na senador doon, na nadun sa pagdinig na yon, normal lang na makita nila kung tama pa ba ang binabasa ng isang witness dahil may kopya rin ng mga senador. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, sabi nga ni Senator Marcoleta doon sa video, wag mo kasing bilisan. Relax ka lang, masyado mong binibilisan Nalalabtawan mo tuloy yung sinulat mo. 'Di ba? Kung ano po talaga nakasulat doon, yun talaga ang dapat basahin. Dahil yun ang naisumite ng witness. Normal lang na awatin ni Senator Marcoleta yon dahil nalalabtawan ho bakit pa sinulat ng witness yun kung hindi pala niya babasahin yon? Di ho ba? Magkagayon, hindi pa rin maitatago sa taong bayan ang katotohanan na ang ninakaw na pondo para sa flood control ay nag-uumapaw na ang alingasaw. Kung kaya't ang mga inaasahan ng taong bayan, sana yung mga nanunungkulan makapanatili pa rin sa katotohanan.